Good morning. It's coffee time with God. Amen. Okay, our gospel reflection for today, the parable of the unforgiving servant. So taken from Matthew 18, verses 21 and 19 plus 1. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Peter approached Jesus and asked him, "Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as 7 times?" Jesus answered, "I say to you, not 7 times, but 77 times. That is why the kingdom of heaven may be likened to a king who decided to settle accounts with his servants. When he began the accounting, a debtor was brought before him who owed him a huge amount. Since he had no way of paying it back, his master ordered him to be sold, along with his wife, his children, and all his property, in payment of the debt. At that, the servant fell down, did him homage, and said, 'Be patient with me, and I will pay you back in full.' Moved with compassion, the master of that servant let him go and forgave him the loan. When that servant had left, he found one of his fellow servants who owed him a much smaller amount. He seized him and started to choke him, demanding, 'Pay back what you owe.' Falling to his knees, his fellow servant begged him, 'Be patient with me, and I will pay you back.' But he refused. Instead, he had the fellow servant put in prison until he paid back the debt. Now when his fellow servants saw what had happened, they were deeply disturbed and went to their master and reported the whole affair. His master summoned him and said to him, 'You wicked servant, I forgave you your entire debt because you begged me to. Should you not have had pity on your fellow servant as I had pity on you?' Then in anger, his master handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt. So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives his brother from his heart." When Jesus finished these words, he left Galilee and went to the district of Judea across the Jordan. The Gospel of the Lord.
to you, Lord Jesus Christ. So sa akin dito yung 77 times. At nakakaantig, no, yung sagot ni Jesus dito. Kasi yung 7 times, marami na yun eh. Ibig sabihin, mas marami pa. Ang pagka-intindi ko sa sinasabi niya dito na maraming beses mong patawarin. Sabihin yung, kasi alam mo, tingin ko kung ba't maraming beses. Kasi sa yung unang patawad parang mababaw pa. Kaya maraming beses, o kaya baka gumawa pa ulit ng kasalanan, di ba? So, 70 times 7 talagang hindi lang basta isa. So, siguro, yan yung parang pinaka, ano ko lang talaga dito eh, yung magpatawad tayo ng maraming beses o more than, mas malalim pa sa pagpapatawad, hindi lang yung mababaw. At kinumpay nga ni Jesus na tayo nga pinatawad niya. So, how much more pa tayo na hindi magpapatawad sa ibang tao kasi kinumpare niya yung kingdom of God dun sa hari, di ba? Yun lang. So, ang sinasabi mo, kung ang ating Panginoon ay walang tigil na patatawarin tayo, anuman ang kasalanan natin, patatawarin talaga tayo. Basta Yeah. balik loob tayo sa Kanya. Ang ibig sabihin ng 77 times, ayan, lagi ko naririnig yan sa homily, it is hindi yung mas marami, but continuous, walang tigil na pagpapatawad. Yan. Ayun yung nakuha ko ron sa'yo. Ako naman, in anger, his master handed him over to the torturers. Ang ating Panginoon ay sinasabi sa atin na patawarin niyo lahat ng mga nagkasala sa inyo, tuloy-tuloy. And itong kanyang salita na ito is just putting great emphasis or stress or talagang ini-stress niya yung kaimportantehan ng pagpapatawad. So that means kung hindi ka nagpapatawad, nagagalit talaga ang ating Panginoon. Hindi yung basta ano lang, parang nakita mo ang example niya rito kung paano niya ginawa yung hindi pagpapatawad. Dahil siya ay una nang pinatawad ng Diyos, yung sa parable. Pagkatapos nung merong nakita niya yung mas maliit ang utang sa kanya, ay talagang pinakulong niya. Doon nagalit ang Panginoon at pinakita ni God na every time that you are not forgiving, talagang hindi lang basta yung parang sinasabi ni God na ah, na sumasama ang loob ko, nagagalit siya. Yun yung ibig sabihin, pag nagagalit siya, merong hindi magandang binabalik sa'yo. Ang kapalit niyan is something that would not be good for you. Yun. Okay, so yung sinabi mo is more of yung importance of forgiveness na talagang in-stress ni God dito. Kaya yung example nga niya, no, yung pinatawad siya, tapos siya naman hindi siya nagpatawad. Talaga namang nagalit talaga sa kanya yung master niya. Kaya sabi, tinorture. Ngayon, kung i-compare kay God, yun, talagang ibig sabihin, hindi talaga maganda yung hindi ka nagpapatawad kasi si God, pinapatawad tayo. So, pinakita dito yung importance ng forgiveness and the the consequence of what will happen to us if we don't forgive. Amen. Yeah. So, Okay. yung Message sa atin. message, no? Yung message sa atin ni Lord dito, syempre, very obvious na we should forgive because God is continuously forgiving us kasi hindi naman talaga tayo isang beses lang nagkakasala. Kaya nga tayo may confession di ba? Sa mga Katoliko, di ba? So parang ilalabas talaga natin yung ating mga pagkakasala. And then ano sinasabi? Hindi naman sinasabi hindi ka forgiven Laging God forgives us.
So, parang para sa akin, pag binabasa mo, tumahihiya ako na magagalit ako doon sa tao, samantalang ako, pinapatawad ako ni God, tapos ganun ako magtrato sa kanya. Parang nakakaya, parang another sin na naman yun eh. Hindi ba? Nagtrato ka ng ganon. Parang do unto others what others do unto you. Ayaw mo gawin sa iyo, kaya nga humingi ka ng tawad kay God, tapos gagawin mo sa iba, di ba? So talagang kailangan mo talagang tignan, no? Mag-pause ka and before you do anything at all, isipin mo yung presence ni God sa buhay mo. Kung meron kang gagawin, na desisyon o itong ganito magfo-forgive, isipin mo muna yung presence ni God sa buhay mo kasi matatauhan ka bago ka mag-react. Kaya maganda tong natin to dahil it gives us a reminder that we should always forgive because God forgives us. Kailangan magpatawad. Di ba? Gaano man kabigat ang pagpapatawad. Pero yun ang message sa atin. But now, ang hirap kasi magpatawad. Pero para natin maiwasan, yung ibig sabihin, talagang gusto natin wag magpatawad dahil sobrang bigat ng kanyang ginawa. Pero ang tingnan natin is, ano ba talaga ang nagiging suffering natin if we do not forgive? Yan. Ako, Marami yan nakikita naman. ako. Una, mas parang ako ang nahihirapan. Mm-mm. Siya parang okay lang sa kanya yung nakasakit sa akin, pero ako parang tumatagal pa yung parang nararanasan kong sakit sa loob, gano'n, yung mga kabigatan sa dibdib, eh lalo ako nagsasuffer. Then ikalawa, merong relationship na nasisira. Sa atin, importante ang relationship, di ba? Yun ang gusto ni God, that we maintain good relationship with others. Ikatlo, yung bang ma-imagine mo lang na nagagalit si God sa'yo, no? It is something na talagang mabigat sa atin. So, yan na lang siguro sa akin, yan ang motivation. Why I will forgive. Para naman tayo makapagpatawad, we cannot do it by our own, yung sinasabi natin, kaya ko naman magpatawad. No, I don't think so. Yan nga yung biyaya na si God lang ang makakapagbigay sa atin. By our own power, hindi natin kaya yon. So, we always ask for the grace to forgive. Isa na yon. So, yun siguro ang ako talagang nararamdaman ko yun. Pagka yung hindi ako nagpatawad, lahat parang bumalik sa akin eh. Ngayon talagang naniniwala ako that God is parang galit siya pag tayo ay hindi nagpapatawad. And yung galit na yun, nararamdaman natin sa kabigatan ng ating kalooban. Yeah. Yeah. Totoong mahirap magpatawad. Lalo na yung niloko ka, yung mga ganon, Mm. Minsan, iba, yung yung parang, magkaiba lang kayo ng opinion, mga ganon. May mga pero yung niloko ka, tapos mag-anak mo, yung bang mga close friends mo pa. Kaya, ang laki ng reward, no, pag nag-forgive ka. Malaki talaga. Kaya, imaginein mo na lang, ikaw tayo mismo may kasalanan tayo tapos humingi tayo kay God ng patawad. Si God sobrang bait na sa atin. Tapos ginawa natin sa Kanya yung ganon. Pero pinatawad niya tayo. Kaya siguro pag yun yung iisipin natin, makakapagpatawad ka no? Kasi si God pinatawad tayo Yun naman yung kapalit na binigay ni God sa atin. Kapalit naman tayo naman ay magpatawad. So, yun. So, sabi nga na lagi natin sinasabi na that is always a grace from God, no? To have that kind of yung attitude na magfo-forgive tayo, naging virtue natin to forgive because we ask God to help us to forgive. Yan. Kaya
continuous yung ating ginagawang reflection, pagsisimba, novena, at lahat pa ng mga pwede nating gawin sa buhay natin para malapit tayo kay God. Para pag humingi tayo ng grasya kay God, madali din natin makuha kasi nakikita niya may effort din tayo. Okay. Amen. So, good morning. And See you again tomorrow. tomorrow in our coffee time with God. Amen.